sa unang bahagi sa ating pagleland preparation sa ating taniman ng petsay, mga kaibigan. After 5 days mga kaparming, tumubo na ang ating sinaboy na petsay. Ito mga kaparming, linagyan ko ng dayami. Balikan natin ang ating tanim sa kanyang ika-10 araw mga kaparming. Kung makikita nyo, may mga tumutubong mga damo katulad ng mga grasses. Pero okay lang yan mga kaparming dahil mayroon tayong ginagamit na herbicide para dito. At ang ginagamit kong herbicide, kahit na idirekta natin sa ating tanim na petsay, ay hindi ito masusunog mga kaparming. Ang ginagamit ko dito ay yung one side herbicide sa 16 liter na knapsack sprayer mga kaparming. Dinalagyan ko ng 30 ml na one side. Pero kung gusto nyong matapang, ay dagdagan nyo na lang ng konti mga kaparming. So kung makikita nyo ang gaganda ng aking tanim na petsay, ito ay sinaboy ko lang mga kaparming. Balikan naman natin itong aking tanim pagkalipas ng 15 araw mga kaparming. Kung makikita nyo ay lumalago na ang aking tanim. At ang ginagamit kong abono dito mga kaparming ay ang urea. Wala nang iba kasi ang kailangan talaga ng petsay ay ang nitrogen para sa kanyang mga dahon. Kung makikita nyo ay sobrang napakaganda. After 28 days mga kaparming, ganito na ang ating tanim na petsay at pwede na tayong makapag-harvest. So ganyan lang ang proseso mga kaparming ng pag-aalaga ng petsay. Dapat ay bigyan mo ng tamang pagkain, tamang abono at tamang patubig. Every week po akong naglalagay ng abono dito mga kaparming, at ang aking pamamaraan ay sinasaboy ko ang abono. Pagkasaboy ng abono mga kaparming, at saka ko naman papatubigan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel mga kaparming, ay inihiling ko po sa inyo na mag-subscribe para update kayo sa aking mga iba't ibang uri ng tanim mga kaparming. Marami pong salamat sa inyo mga kaparming. Siya nga po pala mga kaparming, i-share ko din sa inyo ang isa pang herbicide na aking ginagamit. Pagka direct seeding, after 5 days ay tumubo na, i-treat natin ng Ronstar herbicide. So ang timplada po nito, 16 liter ay isang takip lang ng mineral water mga kaparming. Ito na mga kaparming, ang kanyang ika 30 days. Ito na talaga ang tamang panahon para tayo ay magpag-harvest sa ating tanim na petsay. Sana mga kaparming ay nakapag-hatid ako sa inyo ng kaunting kalaman tungkol dito sa pagtatanim ng petsay mga kaparming, at hindi na tayo mag-a-apply ng insecticide para rito kasi nga mga kaparming, tayo na ay magha-harvest at hindi na rin natin kailangan ng herbicide para dito mga kaparming. Ang variety nga po pala nito mga kaibigan ay Pabito F1. Tignan nyo mga kaparming ang ganda ng butong ito. Medyo masaya tayo ngayon mga kaparming dahil naitapat po sa magandang presyo itong ating tanim na petsay. Sa ating isang tali 30 pesos, mga 4 na piraso. Yung malalaki pwede rin isang tali, pero yung maliliit mga 5 piraso.
Ganyan talaga ang buhay ng isang magsasaka, mga ka-farming. Kung minsan ay natatapat tayo sa mababang presyo, at kung minsan naman ay natatapat din tayo sa magandang presyo, mga ka-farming. Kung makikita nyo, mga ka-farming, ay ayan, pwede na po siyang ma-harvest. So ayan, mga ka-farming, at share ko din sa inyo itong aking bagong tanim dito. Bali 6 days niya na ito, mga ka-farming. Ayan, hanggang doon, mga ka-farming. So ayan, mga ka-farming, tulad ng sinasabi ko sa inyo, may mga tumutubong mga grasses. So i-treat lang natin ng one side herbicide, mga ka-farming, na kahit matamaan ang ating mga tanim tulad nito ay hindi ito masusunog. Basta't one side lang ang ating gamitin. Maraming salamat.